Okay, good morning po. Tayo po ay tumayo, inanyayahan po bawat isa. Please join me in welcoming the Holy Presence of God in our midst. Tayo po ay pasalamat sa Diyos sa umaga ito. Sige po, tayo po muna, purihin natin ang Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, ang umaga ito sa iyong kabutihan, sa bawat isa po sa amin, sa panibagong buhay, kalakasan at pinagkaloob mo sa bawat isa. Salamat po sapagkat tinapon niyo ang bawat isa rito, Panginoon, ng safe and sound. Dalangin po namin ang aming mga kapatid na patungo pa lamang sa lugar na ito, Panginoon. Samahan niyo po sila, gawin niyo po na mapapahamakan at daanan, Panginoon, sa kanilang patutunguhan. Dito po makarating sila ng maayos, Panginoon. Samahan ang bawat isa, Panginoon, na may kagalakan at kapayapaan. Maging ang bawat isa na narito po ngayon, Panginoon, buksan po ninyo ang aming mga puso, ang aming mga isipan, Banal na Espiritu Santo, mag-usap po kayo ayon sa iyong kapamaraanan. Pagpalain niyo ang bawat sa Panginoon na narito, na patuloy na mayroong pusong lumulong, Panginoon, sa iyo. Sama-sama po kami sa iyong banal na presensya narito, Panginoon. Salamat po ng maraming sa iyong kabutihan. Maging ang bawat isa, Panginoon, ano man ang pinagdadaanan, Panginoon. Samahan niyo po na ang panalangin ito ay magiging daluyan ng iyong pagpapala, kagalakan at kapayapaan sa puso ng bawat isa sa amin na narito, Panginoon. Kayo siyang patuloy na maluwalhati sa aming kalagitnaan. Panginoon, tinataas po namin sa iyo, God, ang aming pong Pangulo sa aming bansa, Panginoon, si Rodrigo Roa Duterte, Panginoon. Palayan niyo po ang aming Pangulo, patuloy siyang pagkalooban ng maayos na kaisipan, Panginoon, wisdom and understanding, maging ang mga advisors po, Panginoon, na nakapaligid sa kanya, pagpalayan niyo po ang kanilang puso, ang kanilang kaisipan, na ang bawat Panginoon na katuruan na kanilang babahagi sa aming Pangulo ay hango sa iyong kalooban, sa iyong banal na salita, Panginoon. Sapagkat sinabi mo, pinagpala ang isang bansa na ang namumuno ay may takot sa Diyos, Panginoon. Kaya magpapasalamat kami ng marami, Panginoon, maging ang mga kabinete, Panginoon, ang mga senador, Panginoon, na sa aming bansa, patuloy niyo pong hawakan ang kanilang mga puso, Panginoon, maging ang mga batas na kanilang ginagawa ay paspasan mo at pagpalain. Panginoon, ang mga batas na ito ay maging angkop lamang, Panginoon, sa ikaluluwalhati mo, Diyos, upang sa ikauunlad ng aming bansa, sa aming kapayapaan ng bansang ito, maging sa kasaganaan ng bansang ito ay naaayon sa iyong kalooban, Panginoon. Samahan niyo po ang bawat isa, maging ang kapulisan sa aming mga bansa, Panginoon, ang namumuno po sa amin, aming pang-OIC sa Philippine National Police Department, Panginoon. Samahan niyo po pagkalooban niyo siya ng patuloy na takot sa iyo, ng banal na takot, Panginoon. Bigyan niyo siya ng karunungan, ng kaalaman, Panginoon, na siya'y patuloy na magiging maayos, Panginoon, ang kanyang pamumuno, ang kanyang kaisipan, ang kanyang puso. Pagpalain mo, Panginoon, ng puso na naaayon sa iyong kalooban, Panginoon. Maging ang lahat po ng mga opisyalis, Panginoon, sa Philippine National Police, Panginoon, pagkalooban niyo po sila na maayos, Panginoon, ang kaisipan, patuloy, Panginoon, sa aming pagtataguyod ng internal cleansing program. Panginoon, pagpalain niyo po. Naniniwala po kami na mayroon pong pag-asa, Panginoon, ang buong kapulisan sa aming bayan ito, Panginoon. Mahal po ang bansang Pilipinas, Panginoon, ang Luzon, Visayas, Mindanao, God. Pagpalain niyo po, magiging sa Mindanao po, Panginoon, ang mga nangyayari po ng mga lindol, Panginoon, sa kanila. Lord, alam po namin, kayo po ay mayroong planong magandang gagawin sa lugar na iyong, Panginoon. Alam po namin, patuloy kayong nangungusap ayon sa iyong kapamaraanan sa mga nangyayari pong mga bagay nito sa aming bansa. Ngunit alam po namin, Panginoon, katulad ng isang ginto, dinadalisay mo ang aming mga puso ayon sa iyong kalooban, ayon sa iyong kapamaraanan. Kami po ay mababago, Panginoon, sapagkat tunay ka, Panginoon, kung wala po kayo sa aming bansa, wala kayo sa aming buhay, wala kayo sa aming pamilya, wala ka sa anumang organisasyon sa aming bansa, ay wala po kami magagawa. Sa iyo lamang po kami nanananan maging sa umagang ito, sama-sama po kami, Panginoon, na magdiriwang, Panginoon, ng kagalakan at kapayapaan sa iyong banal na presensya, Panginoon. Salamat po, narinig po ka sa aming kalagitnaan, sapagkat sinabi mo, Panginoon, saan man may 2 o 3 na magkatipon sa iyong pangalan, ikaw ay nasa aming kalagitnaan. So, thank you, Father God, we acknowledge your holy presence in the midst of us, Panginoon. Pagpalain po ninyo maging ang kongregasyon ito, Panginoon.
sa pamumuno po ng aming punong pastor, Senior Pastor Vic Sebastian. Pagpalain niyo po sila ng mahabang kalusugan, ng mahaba pong buhay, Panginoon. Ang lahat ng mga transisyon na aming pagdadaanan, Panginoon, patuloy namin sila makasama at makita nila ang patuloy na katagumpayan ng transisyon niyang Panginoon. Salamat din po maging kay Bishop Jonathan Sebastian. Patuloy hawakan niyo po ang kanyang kalusugan, maging ang kanyang buong pamilya, Panginoon, ang buong Sebastian family, Panginoon. Maging si Pastor Rowena Alejo, Panginoon, ang aming pong overseer, Panginoon, sa 10:30, Panginoon. Pagpalain niyo po siya, maging ang kanyang buong pamilya. Ang lahat po ng aming mga kapastoran, mula sa 8 o'clock service, 10 o'clock service, maging sa 3 o'clock service, Panginoon. Kami na isang kongregasyon na bilang isang pamilya na ikaw, Panginoon, ang pinakapuno ng iglesia ito, Panginoon. Pinaalay po namin sa isang umagang ito ang mga pasasalamat, ang mga pagpupuri, Panginoon. Basbasan niyo po ang bawat isa na tayo nito, maging ang mga kapatid po namin na patungo pa lamang sa lugar na ito ng patuloy na kagalakan at patuloy na uhaw, Panginoon, sa iyong pinagbalang salita. At sa umaga ito, Panginoon, ang lahat po ay bukas sa mga puso, Panginoon, sa patuloy na pagkakaisa, ng pagdiriwang, ng pag-awit sa iyo ng mga papuri at pagsamba. Ikaw ang maluwalhati sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo, sa pangalan ng aming Pastor Kristo. Tayo pong lahat ay sumigaw ng may kagalakan na Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Meron po ba tayo ng mga VIPs for this morning? Pwede po itaas ang kamay tonight, mga first time lang po naka-attend dito. Tingnan yung mga tingnan po natin kung may nagtataas ng kamay. At ngayon po umaga, while you're singing the battle song, magkamayan po tayo sa bawat isa. Hindi po, tingnan po natin yung mga nakita natin na nataas ang kamay. Sige po, ay first time, ang VIPs po natin. Sige po, tayo na po dito. Sige po, magkamayan tayo sa bawat isa. Bawat bagay may dalang himala, isinaniwan ko sa iyong salita. Ano bang pagsubok ay kailangan siya, patuloy ako magtitiwala sa Kanya. Sige po, tayo po dito kamayan. Iwanan po natin ang mga Ibigay ng mabago ang Panginoon, sa pag-ibigay ng katotohanan, pag-ibig ka ba, mapakailanman. Pamuyan ako, pusong sabi, at ang lalapit ka sa iyong magpapalik. Manahig ako sa aming pagsamba, dakila ka Ama, may nag-iisa. Kristo Jesus ang aking sandigan, hayop may nagkakatotohanan. Sa Kanya'y sapat, hindi may nalagay, simula ang wakas, magbibigay buhay. Pamuyan ako, pusong sabi, at may nalapit ka sa iyong pagpapalik. Magpapit ako sa aming pagsamba, dakila ka Ama. Pamuyan ako, pusong sabi, at may nalapit ka sa iyong pagpapalik. Magpapit ako sa aming pagsamba, dakila ka Ama, may nag-iisa. May nag-iisa. May nag-iisa. Panginoon na nag-iisang Diyos. Amen po ba? Amen. So ngayon po, sabay-sabay po natin isisigaw ang ating battle cry. Sa Tagalog po muna, 1, 2, 3. Kay Kristo Jesus, ang ating paglago at sandigan ay ang mga matibay na Bibliang katotohanan sa simula pa sa habang panahon sa taong 2019. Sa English man po, in Christ Jesus, we grow and stand firm from the beginning to the end of time on the rock of Bible basic truth in 2019. Sige po, palakpakan po natin po
we may face, whatever we encounter, we know and we are sure that the Lord is good and He is with us. Amen po ba? Naniniwala po ba tayo doon? Amen. So this morning, let's just continually prepare and make our hearts be ready to worship our God. For the Lord is here. We are more than two, we are more than three. And as we are gathered in His name, He is in our midst. Amen. Thank you, Lord Jesus. We believe that you are here, Lord. And we welcome you. We welcome the Spirit of God. Thank you, Lord Jesus. You are here, moving in our midst. Worship you. I worship.
pray, Panginoon, na tagpuin mo kami sa amin. Walang masalang na segundo, minuto, oras, Lord, ay nalagi namin sa iyong presensya. Lalo mo kami, Lord, na bawat isa sa amin. Wala mo kami maitatago sa iyo. Wala mo kami maikukubli sa iyo. Hayaan niyo, Panginoon, Lord, na lahat-lahat ay surrender natin sa iyo, Lord, sa araw na ito. Nalalabas kami sa pintuang, mga pintuang yan, Lord. May pagbabago sa aming mga buhay. Salamat po, Diyos, sa pag-ibig mo. Lord, niya mo, Panginoon, na pagkalain mo ang speaker namin sa namin ito. Malayo ang kanyang binyahe, Panginoon, from Frankfurt, Germany, Panginoon. Lord, nakuban mo ng iyong divine anointing ng aming pastora from Germany, Panginoon. Siya maglalahad ng iyong salita sa umaga. Buksan mo ang aming mga pag-iisip, Lord, ng aming mga tenga, Lord. Narinig namin ang mensahe mo, Lord. Hindi lang namin narinig ang mga salita, Lord. Subalit ang mensahe mo, Panginoon, para sa bawat isa sa amin. Pinibigay namin sa iyo, Panginoon, lahat ng pagpuli, lahat ng paghanga ay sa ilang sa pangalan ni Jesus. Amen. Let us welcome our pastor from Frankfurt, Germany, Pastor Gina Sanchez. Hallelujah. Thank you, Lord. Welcome, Pastor Gina. Maganda. Magandang umaga po sa inyo lahat. It's good to be home. Thank you, worship team. Pwede na kami mag-preach kasi you sing my preaching this morning. Thank you, Lord. Sarap sa sariling bahay. Ito po. Amen. Siguro po marami sa inyo ang hindi pa nakakakilala sa akin. Gusto ko pong ipakilala ang aking sarili. Ako po si Pastora Gina. Pastor po sa ating Germany family, mula po sa aking pamilya sa Frankfurt, Germany. Gerald for supporting Pastor Weng and supporting our Tenderly family. You're such a blessing. Amen. Hallelujah. Kailangan ibigay natin yung appreciation due. Amen? May mga tao tayo hindi naman natin nakikita palagi, pero sa likuran po namin, sila yung mga suporta, kaya kami nandito at nakakatayo ngayon. Amen? Mas maganda yun. Amen? Sino pang naparito ngayon hindi dahil nabalitaan na akong preacher? Kasi mahigpit na pinagbabawal ko pong i-promote si Pastora Gina. Kailangan i-promote. Okay? Ang aking mensahe ay iba't iba sa tatlong services. And I prepare a very sumptuous meal for you this afternoon. The title of my message is The 7 Keys to Breakthrough. 7. I was an accountant before, and numbers means a lot to me. 7 is a number of perfection. Utang. Meron kayang taong ganun ngayon dito? Baon sa utang. Hindi sa utang na loob. Okay? May dalawa siyang anak. Hindi sila makabayad. Ngayon, kukunin ang dalawa niyang anak para maging alipin. Napadain siya sa isang propeta. At sabi niya, alam mo, namatay na yung asawa mo eh. At kami naiwanan ng maraming utang. At ngayon ay kukunin ang aking mga anak para alipinin. Pero kilala mo yung asawa ko, di ba? Ang asawa ko ay matapat, nalingkod ng Diyos. Okay? Sa mga Bisaya kasi paglingkod, opo. Sa Tagalog, pag maglingkod, magsilbi. Katangian itong yumaong asawa. Nag-iwan siya ng magandang legacy. Maganda ang kanyang reputasyon. Siya ay bukod sa matapat na lingkod ng Diyos, ay mayroong takot sa Diyos.
Meron bang mga tao sa 10:30 na ganyan? Yes. Mainam ang reputasyon. Yes. Abay, iisa ang meron. Amen? Amen. So, dito po ay nakita natin na lubog sila sa utang. Siyempre, para ka makabayad sa utang, kailangan mo ng breakthrough sa iyong finances. At yan ang tatalakayin natin ngayon. Pero bago ko simulan ang napakagandang paraling ito, kayo po ay makianib at makisama sa akin sa pananalangin. Kung hindi nyo po naiintindihan ang aking Tagalog, just straightly wave your hands and I will repeat it again in English. Kasi malalim po ako mag-Tagalog. Hora bababababa sa karamahan. Amang Diyos, sa pangalan ni Jesus, kami lumalapit sa iyo ng sama-sama sa hapon ito. Dahil mo ako'y patuloy na maging kasangkapan lamang. Ang anyayahan sa bawat bahagi ng gawain ito na malayang kumilos ang Espiritu Banal. At kami busugin ng mga kapahayagan na ito'y aming magiging bahagi ng araw-araw na pamumuhay kung saan man kami pumunta. Kami, Panginoon, ay magiging ahente ng breakthrough. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, 7 keys to breakthrough. Number 1. God will not abandon His children. Just take note. Ako po ay teacher and at the same time pastor. That's why I will give you those of words of God. Wala akong ibibigay sa inyo maliban ng salita ng Diyos. Sino din ang mga anak ng Diyos? God will not abandon you. Ang iba ka dito kayong anak. Iba ang tatay niyo? Tayo po ay mga anak ng Diyos. At kung ito ay buong-buo sa puso mo, mga kapatid ko, kailanman hindi ka iiwan, pababayaan at magiging bastardo o bastarda. Yes. Meron kang ama. Amen. Yan po ay ilagay natin sa ating pag-iisip. Okay? Nandito si Karen Gerald, kaya dapat magili ako ng salita. Kasi minsan yung salita ko hindi bagay sa damit ko. No? I grew up in the street, please forgive me. Lumaki po ako sa kalye, at ako'y nagkaroon ng pwesto sa palengke. So alam niyo na iba ang uri ng tubo ng dila ng mga tao yan. Ano po? So ngayon kailangan magili ng salita. Amen? Kasi para bumangay sa aking Ninja Turtle na costume. Okay? Hallelujah! Glory to God! God will not abandon His children. Hindi kayo pababayaan ng Diyos, pati ako. Nakaukit sa Kanyang mga palad ang ating pangalan. Hindi lang po ito kinakanta pag may patay na hindi kita malilimutan. Siya sabi nito ang Biblia. Ano ang sinasabi ng Diyos kung sino siya sa iyo? He is Emmanuel, God with us. Isa pa lang itong susi. Meron pa tayong anim. Pag buong-buo sa iyong pagkatao na alam mo na naandyan ang Diyos, na hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan, na mayroon kang Ama na nasa langit, na may kakayanan na katagpuin at abutin ang iyong pangangailangan, abay saan ka ba? Ano ba ang gusto mo? Ito ang mga dahilan kaya wala tayong breakthrough. Yung ating mindset ay iba. Ayusin natin ang ating pananaw at kaisipan sa umagang ito na kailanman ang Diyos ay hindi nagkulang at hindi nagpabaya. Kung ang Diyos ay nagkulang at nagpabaya, wala ako dito. I am a living testimony that God never leaves me nor forsake me. Okay? To give you, sa mga bago pa kasi hindi pa po alam yung konti kong patotoo. Okay? Mula sa pagiging pusakal na manulugal, lasengga, tomboy, sumatutan, drugs lang, at lalaki ang hindi ko naranasan. Yun na! Hindi mo aakalain na doon ako nagmula. Amen? Nagpunta sa Germany, nakipag
pagsapala nakulong ng 2 beses. Ex-con to. Hindi halata, walang gato. Malinis. Amen? At sa kabila ng mga karanasang yun, doon ko nakatagpo ang Diyos. At simula na nakatagpo ang Diyos, yun na yun. Hindi na ako mawala sa Diyos. Hindi na ako humulagpos. At kahit anong hindi ng problema, alam ko, ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Lagi kong hinahanap ang kanyang kalooban. Parang niyo naman ang Panginoon. I think He deserves our praise. Amen? I think He is worthy. Wala nang iba pang dapat palakpakan ang Diyos na. Hindi ka niya papabayaan. Ikaw ay kanyang anak. Kung ikaw na magulang, hindi ka nagpapabaya sa iyong anak, isusuko mo na, ibibigay mo pa sa kanila. Ano kaya ang Diyos? Wala tayong breakthrough kasi hindi ito ang kaisipan natin eh. Ang gusto lang natin hiling sa Diyos, yung gusto natin. E may mas mahigit na kakayanan ng Diyos na ibigay ang lahat ng nais niya para sa ating ikabubuti, hindi sa ating ikasasama. Okay? Second key. Nakakasunod pa kayo. Okay? Huwag niyo itong pipicturan tapos ipopost niyo sa timeline niyo. Ilagay niyo sa kukotin ninyo. At walang breakthrough na ipapatsi mo lang yan doon sa ano mo, sa timeline mo. Mabuti pa yung timeline mo, born again. Ikaw, ewan ko lang. Hindi ko lang alam. Pato-pato sa langit at tamaan, bukol. Amen? Masakit kung magagalit kasi hindi makakarating sa langit. Second, God keep books or records. Alam nyo sa Malakay chapter 3 verse 16. Wala dyan, hindi ko na isulat. Abay, ang Diyos ay nagsusulat tungkol sa ating buhay. Kaya kung anong ginagawa natin dito, yan ay nakatala, sinusulat ng Diyos. Mag-iingat din pag may time. Amen? He knows even the number of our hair. Amen? Nagtatala ang Diyos, sumusulat. Ano kaya sinusulat ng Diyos? First time sa buhay ko, dahil kailangan ko kong irespeto ang pamilya ng aking mga magulang, dito po pag November 1, pumupunta mga tao sa sementeryo, nagtitiring ng kandila. Simula po nung nabuhay na din ako at inihatid sa huling hantungan ng mga magulang ko, hindi man ako nakakapunta doon magtiring ng kandila. But I was so curious na magtingin-tingin ng iba't ibang uri ng lapida. Gaganda. We teach and wrote books about the kingdom living while we are here on earth in the person of Miles Monroe. Sabi niya, sa isa sa kanyang mga quotes, do not be afraid to die, but be afraid to live a life without purpose. Huwag ka kayang matakot na mamatay, matakot kang nabubuhay ka nang hindi mo alam ang layunin mo. Bakit ka nabubuhay? Dahil kung alam mo ang layunin mo, itatala ng Diyos mula sa iyong taon ng pagkabuhay o kapanganakan. Taon na tayo'y bumalik na sa Panginoon. God keeps records. Kailangan ito'y isingit natin o ipasok natin sa ating pag-iisip. Sapagkat ang Diyos ng breakthrough, amen? He keeps records. Alam niya na. Amen? Alam niya ang pinapakawalan natin pera. Ako po, dati mukhang pera, ang gamayin pa rin naman. Pero gamayin na lang. Because the word of God needs money. Amen? So, ako po ay babae, nililig ako sa sapatos, at ayoko ng sapatos na mumu talaga. Kasi masakit sa paa. Siyempre, pag magandang shoes mo, dapat maganda rin ang bag mo. So, mga hilig ng babae,
Isang araw, ako po ay nag-aayos ng aking closet kasi mainis ako sa dami. Nung pumunta po si Pastora Inil sa aking apartment sa Frankfurt, sabi niya, walang pong bento ang bahay mo. Sabi ko, bakit? Di wala pong mga dekorasyon. Ayoko ng anik-anik, hakot alikabok yan eh. I only have books. Books and books and books. That's all I have. So isang araw, Ate Linda, sabi ko, ako inaalipin ng mga bag na ito. Pagkakagamit ko, inaayos ko, lalagay ko sa lalagyan. Tinitingnan ko, ako'y natutuwa. Kaya ako inaalipin ng mga Herodes na ito. Dahil isang araw, sabi sa akin ng Panginoon, ibenta mo lahat ng mga bag na yan at ang mga shoes na yan. Sabi ko, Lord, baka nangungusap ka kay Mamoy, huwag sa akin. Kasi mas marami siyang sa akin. Okay? Ang naragyan si please, 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 gusto yan ng kung kaya mo at hindi mo naman ipapangutang. Kasi sumili ka, kaya mo eh. Ikaw yan at ang Panginoon. So madaling salita sa akin ng Panginoon, nakikita mo ba yan? Sabi ko sa Lord, hindi ko sinabi oo, alam mo ba halaga niyan? Yung kagano sinabi ko sa Lord, alam mo ba halaga ng mga bag at shoes na to? So, Lord, itong Tory, ganito yung halaga niyan. Lord, itong coach, ganito ang halaga niyan. Tapos ako na pag i-benta mo lahat. Ha? Tapos, nung binenta ko, so kung ngayon dadali ng pera, hindi ko naman kailangan ang pera. Kasi may mga pera naman tayo eh. Kung masyadong wala kayong pera. Ako po, pambayad sa kuryente. Pag ang kuryente, ang pang-kuryente. Pero hindi ko sabihin, ay, meron akong pang-pagkain, kung pang-kuryente yan, galing sa God of Order. Huwag niyong lililangin ng Diyos. Kung nagkabayad kayo na ikaw po, dapat may pera ka. Hindi ka dahog-dahog. Amen. Alam niyo po, itong 10:30, maraming prophecy na natin that God will raise up not only millionaires, but billionaires. Pero pag nag-preach ako dito, feeling ko talaga mayaman ako eh. Ako yung babae. Hindi kasi kayo naniniwala. Ano ba talaga ang gusto ninyo? Mamatay na lang kayo ng ganyan. Maalala kayo ako, napaka-faithful noon, pero walang-wala. Ayoko naman yung gano'n. Yung mga pastor na parang purdoy, hindi kaya tinawag na ganyan. Amen? Kaya po hindi ko na dinadala yung mga alas ko pag nandiyan yung malaking katawan nating guardia, si Russell. Pastora, yung diamante mo, bumalik ka dito, baka mamatay ka, nakakalimutan mong alisin. Hindi ko na dinala ngayon. Kasi isa pang nakapaalalahanan lagi ako. Aga mabuha kayo, mga kapatid ko. Gusto ng Panginoon. Siya yung nagtatala. Ano mong itatala ng Diyos kung wala kayong ginagawa? Wala kayong ibinibigay. Tayo yung nakatunganga. Tayo yung nakatanga. Ay di nakalagay doon ay sinigikek-wek ay nakatanga. Walang ginagawa, nakatanga. Tapos ito pang mga walang ginagawa. Sila pa napapagod. Hindi ko maintindihan. Pakiconnect. Ano ba yan? Napabuha kayo. Tingnan niyo na lang po kung gaano tayo ka-concern ng Diyos sa atin. Ang bilang ng ating buhok. Ay ako'y napapagkama ng, dahil hindi po nagkukulay ng buhok. At wala akong masyadong panahon. Ako'y napagkakamalan dito senior citizen. Pag-away pa ako sa konduktor at sabi ko, normal na bayad, gusto talaga senior. O di ako nakatipid ng 6, mula Pitex hanggang Ugaw. Andiyan pa kayo! Nakatalayan lahat Huwag lang kayong maging abala sa kung ano-anong bagay. Live a good legacy. Let God continuously write ano ba ang kaabalahan mo. At pag mayroong isinusulat ang Diyos, ay may breakthrough ka. Number 3, bibilis ako. Kasi 10:30, maliligsik. Okay? Ayan. Ito ang problema ng mga Pilipino. Ang Pilipino, mahilig sa utang na loob. Ang Diyos, walang utang na loob sa atin. Piling mo na pagka nagpapadala
dakilang vine servant ka eh. May utang na loob sa iyo ang Diyos? Nakapagbigay ng speaker, may utang na loob sa iyo ang Diyos? Wala! Amen! Wala! Ikaw yun na ng Diyos. Kaya ka nagbibigay sa akin, gusto mong i-bless ka ng Diyos. Hindi ko ikaw kayang i-bless. Ang Diyos lang ang may kakayanang magpala. Kasiyansihan, to whom appreciation is due, give it to that person. Thank you. Amen? Hindi ba po ba kayo? Yes! Utang tayo sa atin ng Diyos. Ang matindi pa sa atin, utang tayo ng loob sa tayo. Ang Diyos ayaw niya ng utang. Amen. Utang na loob, tumigil na kayo. Amen? Napakayaman ng Diyos. Beyond standard ng Diyos. Marami pong mga pastor, magdi-discourage ako. Ang ganda-ganda na ng katayuan nyo, dami ng pera nyo sa bangko, bakit ka pa bibili ng building? Eh, syempre, JCS ako, mapangarapin ako eh. Amen. Oh. Kung meron kayo, bakit kami wala? Unfair naman yun. Iba ba ang Diyos ko sa Diyos nyo? Hindi pwede yan. Amen? Naku, tahimik ang bayan. Kaya tayo napaparatangan. Eh kasi naman sila, claim ng claim, declaim ng declaim. Eh bakit? Authority mo yan eh. You have not because you ask not. Okay? Sabi ko lang sa Lord, Lord, gusto ko po ng ganitong brand ng shoes. Wala ko. Basta pag ng Diyos. Kasi ako walang asawa eh. Wala na naman pwedeng paringgan. Habang ako yung pinukutik-tik ko ng Lord, alam ko yung design ng puso ko. Ay, nakikipag-usap ako sa Diyos. Amen? Panginoon, ito yung gusto ko. Bakit may tatawa? Pastora, hindi ba shopping tayo? Diba? Kasi pag-aari ng Diyos ang langit at lupa. Kaya kung meron kayong tatanawan ng utang na loob, ang Diyos na lang. Wala na kayo pa. Kayang-kaya niya kayong bigyan ng breakthrough. Kapag ka ganito ang ating kaisipan, you will enjoy from breakthrough to breakthrough to breakthrough. Walang pati sa lahat ng bahagi ng inyong buhay. Hindi po ako gumagamit ng aspeto kasi wala akong salitang aspeto. Bahagi. O may leksyon pa kayo dyan, ha? Basaan kayo niyan. Nakapura kayo sa lahat ng bahagi. Makatrabaho, buhay mag-asawa, pamilya, bilang nanay, bilang manugang, bilang ginan, pagkakaroon ng breakthrough. Ang breakthrough po hindi lang sa pamimera. Sa lahat ng bahagi ng ating pagkatao, gusto ng Diyos na tayo pasaganain. Ay ano ang testimony mo? Okay? Kung ikaw naman pag-ianggian lamang, okay, sino naman maniniwala sa'yo? Pero yung kagaya ng hirap na hirap, dog na dog, okay? Tapos ngayon umasenso, hindi dahil sa sariling discount at kakayanan. Okay, siyempre ang tao ay magtatanong, bakit ka ba umasenso? Eh di, yun ang pagkakataon mo. Sabihin mo na, dahil sa Diyos. Hindi dahil sa'yo. Dahil ayaw ng Diyos ng mayabang eh. Pagka ikaw yumaman at yumabang ka, okay, ang iba, dapat pag yumaman, yayabong. Ang iba, pag yumaman, yumayabang. God can give and God will take away. Yeah. Tandaan niyo yan, no? Amen? May kausap po ba ako? Nag-i-enjoy ba kayo dito? Amen. Amen? Hallelujah. Kung ang kailangan mo ay tubig, pupunta ka sa gripo para kumuha ng tubig. Hindi ka kumuha doon ng kuryente. If you tap the right source, my goodness. Sa akin pong ibinibigay ng church, buwan-buwan. It's not even sometimes enough to pay all my bills. Ako po hindi pabigat sa church. Walang pastor na pabigat sa church. Naku naman, nangihinga naman ang Amen. Wala! Kami ay blessing, kami ay gift. Amen? Hindi kami ibinigay sa inyo para parusahan kayo, para buwisitin kayo. Kami ay blessing sa inyo.
Bakit mo sinasabi ito? Kasi alam ko ang resources mo. Amen. Amen? Pag sinabi ng Panginoon, pakawalan, pakawalan. Di naman yun na akin eh. Pag sinabi ng Panginoon, ipag-pray, ipag-pray. Okay? Bigyan ko po kayo ng isang halimbawa. Dahil po kami yung mga huling na masakit yung salita ko sa binabandakan ni Bishop bago nagkaroon ng konting maliit na casualties ni Bishop sa kanyang katawan. Kami lahat ng sumayo ng laka. Si Brother Albert ko, na maalam, ano? Kami po yung nalagyan talaga ng puspusan. Dito po, nung tayo nagtatayo dito, ng gawain. Ito naman si Sister Mila, nagbigay naman kay Bishop ng sasakyan. Hindi naman po yung sasakyan ng karang-karang. Kung tatandaan pa ni Sister Mila dahil marami na siya napakawalang blessing, hindi nakakalimutan niya na eh. No? Okay? So, na-chismis na si Bishop po, kinukuha ang pera ng si. Ito si Bishop, ibinenta ka agad yung sasakyan, ibinigay ang pera sa si. Dito mahimik ang mabasher. Bumalik ko siya doon sa lupa yung sasakyan na bago ka makakiyan, talaga naman masakit na lahat ang buto mo. Okay? Tapos, nung nabuo na to, yung lahat halos ng mga pastor na nagpe-persecute sa kanya, in-invite niya, tapos nagpakain. Kami nga minsan lang pakainin. Tapos itong mga pastor na ito, sagad ang hapag pinakain. At sinabi niya, eto pa sinabi ni Bishop. Dito ako nagulat na, kung kailangan yung gamitin ang lugar na ito hindi sa akin. Ito'y sa atin. Nakadontik na lumagdag ang pustiso ko. Yung mga walang hiyang ito na tinepersecute tayo, tapos ngayon, nakagamit mo? Kasi natap ni Bishop yung tamang resources eh. Pag hindi mo natap ang tamang resources, damot ka. Sa Ilocano, naimot ka. Pag sarado ang kamay mo, hindi ka tatang pasarado. The more na pinipisil mo yan, para yung parang sad, mag-iinit ang kamay mo, lulusot ka na hanggang pakawalan mo na rin dahil mapapaso ka. Sana nakukuha niyo po itong mga parables na ito. Amen. Hallelujah. Glory to God. Palalim na ng palalim. Pangatlo pa lang ito. Kaya hindi marami pa. Number 4. Yan. Godliness pays off. Righteousness pays off. Amen. Tayo po ay, ako yung nakikiusap sa inyo na maging lifestyle nyo ang pagiging makadiyos. Parang ano unless nababaguhin natin ang estilo ng ating pamumuhay, ang breakthrough natin, paundot-undot. Mamaya parang nasa 10% na, mamaya naglaho na naman parang bula. Mga kapatid ko, tandaan ninyo, ang pamumuhay na makadiyos at matuwid. Amen? Palagi ng Diyos. Ito yung Four is a number of balance. Balabalansin niyo yung buhay ninyo. Makadiyos. Ako ba ay matuwid, hindi self-righteous? May mga nagpaparatang sa atin na tayo daw naman lagi na lang hingi sa Diyos. Abay, kung alam mo, tatay mo ang Panginoon Diyos, abay, may kang humingi. At minsan hindi mo pa hinihingi, ay ibinibigay na. Abay, ay ngayon, isa pa, kung kayo naman hindi nagtatanim at kayo nag-aani, ay magnanakaw. May masakit yung aking termino yun, pero gayon yun. Ganon yun. Dapat tayo ay magtanim. Si Bishop meron lang siyang dalawang teaching. Giving and hayok. Wala na, nung mga panahon namin. Kaya ako naghangad kayo yung mga deep teaching, ay wala, pero nung in-apply namin yung paghayo at pagbibigay, abay lahat naman po kami umasenso. Sumagana, nakapangibang bansa at nagpapatuloy sa Panginoon. And then, balansin natin ang ating buhay. Baka naman hindi ka naman
ng Diyos. Baka naman ito'y para ka na lamang self-righteous ka. Ang self-righteousness ay marumi, basahan sa paningin ng Panginoon. Amen? At, hiling-hiling mo ng Diyos. Alam niyo, ang Diyos ay nakikinig. May dalawang uri ng pakikinig. Okay? May isang nakikinig lang. May isang nakikinig at nagsasagawa. Doon tayo sa pangalawa. Amen? Okay, very na kayo lahat mag-preach dahil ang dami nilang alam. Pero nagkakaroon ito ng kapangyarihan o tinatawag na anointing kapag ka ang iyong ibinabahagi ay bahagi ng pang-araw-araw mong pamumuhay. When the Word of God becomes flesh in you, rema, dwells in you. Hindi po ito angelus, parang awa nyo na. Nasa book of John po ito. Amen? Nandiyan pa po ba kayo? Sigurado ka, pakikinggan ka ng Diyos. Siyempre, pag pinakinggan ka ng Diyos, hindi yung breakthrough. Amen? Ikalima. Okay? 5 is a number of grace. Everybody has something in their lives, and that is the key to breakthrough. Main key. Sinabi ko po sa inyo, nang sineshare ko sa inyong susi are combinational key. Ito po aking binanggit na ikalima. This is the main key. Dito sa ang dami susi. Kaya ayaw kong umalis ng bahay. Main gate, may susi. Garden, may susi. Papasok ka sa pintuan sa front door, may susi na naman. Ang daming susi! Ngayon, pag hindi ko naman binuksan ang susi, abay, hindi ako makakapasok. Dito tayo sumasablay, mga kapatid ko. You hold the key, pero ayaw mo buksan ang pintuan. Sa ating nakitang halimbawa, ang babaeng balo na langis sa sisidlan. Yun lang ang meron siya. Sabi ng propeta, ay ano baga ang meron mo sa bahay mo? Sabi ng babae, ay langis lang. Huwag niyo sasabihin na wala kayong ibubuga. You have something. Okay? Moses, as an example, has a rod. Sabi na Diyos sa kanya, nandun siya sa mundo, nagkaroon na enkwentro ng Diyos. Ano meron ka? Ay eri ka, tungkod. At yung tungkod yun, nung ibinigay niya sa Diyos, ay naging tungkod ng kapangyarihan. Okay? Mamaya nakikita niyo. Okay? Bilang patikim, yung langis ay sagisag o simbolo. Ang langis ng presensya ng Diyos. Makikita niyo mamaya ang breakthrough dito sa babaeng ito. Okay? Tapos, yung susing yun, sinamahan niya na kung anong meron siya, nag-obey siya. Nung sinabi ng propeta, ay kunin mo ang langis, hindi sinabi ng babae, abay ayaw mo kasi huling hearing ko yun. Kami magluluto pa ng pancake, tapos magsasarado kami ng pintuan at bintana at kami matutulog na at kami tapos ihihingin mo pa. Abay over ka naman. Diba? Hindi naman meron ng babae. Sabi niya, meron lang akong langis. The woman is down to zero. But she has only oil. Alam niyo po, pag naiigahan na kayo dahil sa dami ng problema, dami na iniintindi nyo, meron pa natitira sa'yo. Iyon ay ang lamis ng presensya ng Diyos. Dahil ang Diyos ay sumasayo. Amen? Nagkakaintindihan po ba tayo dito? Naliliwanagan po ba kayo dyan sa dahon kong kaliwa? Okay? Naiintindihan niyo po ba ito o kailangan ko ulitin ulit? Panoorin nila lang kung may FB Live ang 10:30, I'm sure they do it. So,
Hindi lang yung meron ka, susunod ka, tatalima ka sa meron ka. Okay? Number 6. Okay? Unfortunately, 6 is a number of 10. But let me clarify this. Okay? So, ang numero 6 ay bilang ng tao. Okay? Ang tao, kung siya ay magsasarado ng pintuan niya sa kanyang ganang sarili at makikipag-ugnayan sa Diyos, mai-encounter niya ang Diyos. Okay? Kada lapit ko sa Panginoon, alam niyo, namamatay si Gina Lee. Kaya, hindi ko rin masisi ang iba, Ma'am Wen, kung bakit ayaw nila magkaroon ng prayer life. Because they are not ready to die. Prayer changes you. Pag ikaw ay nananalangin at walang nababago sa buhay mo, hindi ka nananalangin, nagtitiklaim ka. Nag-uusap ka mag-isa. Because prayer changes you. To where I am right now, hindi ko pwede na, alam mo, hindi ko iniaasan sarili ko na si Ate May nagpe-pray para sa akin. Hindi, ako mismo nagpe-pray sa sarili ko. Dahil kailangan ko yun eh. Dahil pag yun ay namatay sa akin, para na rin akong patay. Ang panalangin ay parang oxygen ng ating spiritual na pamumuhay. Okay? That's why I like the song of Jerry Kay. You are the air I breathe. Amen? He is. Walang buhay labas sa presensya ng Diyos. Okay? Diba? Parang talagang binaksakan na tayo ng langit at lupa. Tapos wala na tayong malapitan. Maganda yun, wala kang malapitan. Lumapit tayo sa Diyos. Panginoon, ako'y nabibigatan. Alam niyo po ba na ang pagdaing sa Diyos ay panalangin? Kasi sino ba kinakausap mo ang kapitbahay mo? Hindi ang Diyos! When you talk to God, you pray. Eh, Panginoon, ay pag-arang-giro ng negosyo. 80-20. Panginoon, ito na po niya. Yan ay panalangin. Dahil matapos mo makipag-ugnayan sa Diyos, babalatuan ka ng Diyos, bibigyan ka niya ng katalinuhan, bibigyan ka niya ng estratehiya upang ikaw, kapatid ko, ay makaahon. Amen. Ay hanggang wala kang narinig sa Diyos, ay huwag kang tumigil makipag-usap. At baka kailangan mo namang manahimik. Kasi may dalawang sa kanila ng kapunihan. Amen? Ngayon, sa bawat sitwasyon natin, hallelujah, Ate Linda, ang gusto ng Diyos, ma-encuentro natin siya. Maiyan ay millions of euros, maiyan ay kung ano ang sitwasyon, sabi ng Diyos, anak, iisa lang ang layunin ko. Gusto ko na ibenta. Amen? Amen? Ayaw ng Diyos. Ang Diyos ay sinusunod. Dapat ikaw naman ang Diyos. Kaya hindi ko din talaga masisi yung iba na hindi makasunod. Kasi marami silang marami silang sabi eh. Hindi talaga. Ako'y ganito. Ako yung asawa ko, may asawang iba. Ako'y nangasawa rin. Ginantihan ko. Ay hindi talaga aray. Ano ba rin? Wala ba ako sinasabi no? Dating pala. Alam na nila. Amen? Negative. Hindi ko to alam. When you have an encounter with God, I mean, you carry the presence of God. Natatandaan ko kung nag-inauguration yung ating Philippine Consulate sa Frankfurt. Siyempre, invite ng pastor. Dahil nabalitaan na yung dating Consul General, si Consul Cleope, yun ay lagi kong pinupuntahan. Ano ba't inaapuntahan na kung ipag-pray at taga-Angono Rizal? Ay di kami nagkakapag-usap ng Tagalog. O ngayon, nakahawak niya lang ang Bible study ng DNA na born again si Inday! Kasi mga people tayo sa mga big shot, mas big shot yung Diyos natin. Okay, pero pinapunta doon, ako yung pinag-pray. Kagalit-galit ng mga ibang grupo. Ako'y pagkagawa ng panalangin niyo, ano? Nahingi pa ng kopya! Aba, ay gusto yan ang ano eh, sa uluhin. Andiyan pa kayo? Mananaulo ka! Nasabi ko, may copyright po yun. Hindi mo ikaw binabasa, sinaulo mo
mo ba sino ulo? Ano ba yun? Sasaulo eh. So yung nagwika, dami-dami na nga na nasa ulo, isasakuluhin ko pa yan. Automatic yan. Amen? Kapag may mga gatherings na, ay siya kayo po'y aming iindihan. Abay, oo naman. Sinusuot ko ang pinaka-best kong damit, pinaka-best kong sapatos, pinakamagandang bra. Dahil ako po ay ambassadors ng Diyos. Dahil taon ako! Yung mga projection, mga Christian, when I was in the convent, in Philippines, nakapag-convento pa ako ng buhay na yun. Diba? I was an outside postulant of Franciscan Missionary of America. Ang first bow namin, tinanong nila, bow of poverty. Pinili mo maging mahirap, suka! Kinamatayan na Jesus, ba hindi yung suka? Number 7. Okay? 7. Okay. Kaya po sinabi ko, 6 is the number of men na mamatay po lang po nakikipag-commune na sa Panginoon yung sarili natin gusto. Number 7, perfect number of God. Okay. Ayan. Ito kasi yung perfectong katayuan. Again, walang perfecto. Ganap na katayuan. To have a breakthrough. Ganap. Okay? With what we have, kasama po ako dyan, and obeying Him will lead us to surplus. Saying yes. At we have, Panginoon na rin. Nung napulit mo ako ng Diyos, ewan ko kung meron pa sa dictionary, ako po'y napulit ng Diyos sa pura, yung pinakamabahong putik. Wala naman interesado sa akin. Pero pinag-interesan ako ng Diyos. Because I say yes to Him. Simula noong 1987 hanggang sa mga sandali nito, hindi po ako nakaisip man lamang na tumalikod sa Diyos. Maging sa isip ko man lang. Kahit gano'n. Abroad po, hindi ko masyadong. Hindi na building, air condition pa. Amen? Ang daming tao dito makakayuhan. Kami, pag nakakita ka na isang Pilipino sa loob na isang linggo, napakapalad mo. Kaya ang best sa amin, pagpapalo ang by phone or by social media. Kasi hindi pa kalat-kalat ang mga Pilipino. At ang puso ko po ay para sa ating mga kababayan. Marami din po tayong mga miyembro na taga-iba-ibang lugar, pero ang puso ko po ay nasa ating mga kababayan. So mga kapatid ko, amen? Anong meron ka? Hayaan mo ba yan na ibigay sa Diyos? Susunod ka ba? Kung ang babae ito ay hindi sumunod na ibigay ang kanyang bangang may kaunting langis, wala silang breakthrough. Dito po sa tekstong ito, tumigil lamang ang langis nung wala na malagyan. Nung wala nang sisidlan. Ito ang breakthrough sa Bible. Amen? Pero bago mangyari yun, we must empty ourselves. We must give everything that we have and surrender it to God and obey. Then you will have a surplus. What do you have in your hands? Ano ang meron kayo, mga kapatid ko? Amen? Ano po ang meron kayo? Tinatanong tayo ngayon ng Diyos. Ano po ba ang meron tayo? Amen? Ano? Huwag mo sabihin, wala naman akong maitutulungan. Meron, meron, meron. Ano ang meron ka, kapatid ko? Ano ang hawak mo ngayon? Ano ang laman ng pitaka mo ngayon? Ano ang kakayanan mo? Meron, meron, meron. Walang nilikha ang Diyos na wala. Lahat tayo meron. Nakahanda ka ba na ibigay ito sa Panginoon o isuko at sumunod sa kakapal lamang mga karanas ng tinatawag na breakthrough? Okay? May kausap pa po ba ako? Amen. So mga kapatid ko, in conclusion, alam niyo tapos na yun. But you have now.
Are you willing to give that to God? Or surrender that to Him? Amen? Bilang ba tayo? Amen? Kasi madami tayo minsan eh. Amen? Bilang kawakas-wakasan. Tama ba okay? Bilang kawakas-wakasan na yun? Oo nga, kasi talakayan na yung susunod sa akin. Nagtatalakayan pa rin po kasi kami. Mga kapatid ko, bilang kawakas-wakasan, kami po yung nakatira nun sa barrio. Sa barrio yung may isa na ang puso. Buong barrio yun na igib. Pag-init, ang puso ay walang tubig, kahit bomba hinuho pa. So, ang gagawin namin, lalagyan namin ng kaunting tubig. Bombahin. Kinakaon namin ng tubig. At pagkatapos namin bombahin, lalabas ang tubig. Kaunin natin ang breakthrough natin ngayon. Sunduin. 7 lang naman. Sunduin. Amen? Yung iba hindi alam yung 7 lang naman. And the main Sunduin. is, to what you have, are you willing to surrender? Yes. If I am talking to you, yung meron kayo ngayon, wala pa yan. Yung meron ako ngayon, wala pa to. Wala pa. Amen? Hindi po yun sa pagiging gahaman. Ito ang testimony ng pamilyang ito. Ang magtayo ng tao at tao na hindi lang milyonaryo. Bilyonaryo. O ayan na naman ang mga pagmumukha nyo nakasimangot na naman kayo. Hindi nyo tinatanggap. Eh kahit magtatalang ako dito ng breakthrough ng pagiging billionaires, eh kung kayo naman mismo ay nire-review nyo na, naku, eh yung bagay mangyayari sa akin, eh sabi-sabi lang kaya. Eh kasi nasa abroad. May kami nasa abroad lamang. Ang ginagastos namin doon, pera din doon. Amen. Pag sinabi nyo, ito po, ang kongregasyon ng mga milyonaryo. Kailan? Kaya mo na siya, aalis na naman siya sa Webes. At bigyan na. Hindi Ayun, po. punta na siya. Ito ang ipinurumisiya sa inyo. Okay, hindi mangyayari ng jararang. May dapat tayong gawin. I-apply niyo sa buhay niyo itong 7 susing ito. At kayo magiging ganap na kasangkapan ng Diyos na magtamasa ng breakthroughs after breakthroughs after breakthroughs, paangat ng paangat ng paangat na breakthrough para kayo maging kagamit-gamit dito sa ating pamilya at sa mga idarating pa para mapuno ang lugar na ito. Naniniwala ba kayo doon? Kung kayo po ay may mga struggles pa o may mga dinaraan, tandaan nyo, dinadaanan nyo lang ngayon, huwag kayong mamahay dyan. Daan lang. Okay? Daan lang. Kung kayo may mga tandang-tanong pa, I would like to minister to you sa napakadaling kapamaraanan. Habang worship team natin, sana, isali na lang ang kilala ko sa worship team. Shirley po. Shirley, sorry. Isali pa lang sa Amerika. Okay? Mga kapatid ko, if you need prayers, sabi mo parang, hindi at ako naniniwala doon, parang, ewan mo ba? Totoo ba yun? Okay? Ay, hindi po ako magpapatumbling-tumbling dito para kumbinsihin kayo. Amen? Tayo ay iaalay namin yung, what do you like? Inahay. Are you willing to give it to God? Or surrender that to Him? Moses has a rock. The woman has an oil. What do you have? What do you have? Can I invite you to stand up? And if you feel like you need prayer, amen? Habang ang worship natin ay aawit ng makapagbagdamdamin na awitin para pag-lubusan sa Panginoon. Amen? Would you just come? I think isa lang yung pastor sa 10:30. But we promise, wala po sa Pastor Vicky pa, we promise that we will pray for you. Sandali lang po ito, huwag na kayo magpasaway.
Bilisan natin kasi kailangan umalis ang mga sundalo ng sa loob ng 10 minuto. Huwag kayong lalapit sa akin mga sabi niyo, magpapapray kayo at ako'y wala nang anointing na ganito. I have the heavy weight of anointing ready to pray. Mamaya, natututo na ako pag lalapit. Baka masimahutan ko kayo. Kasi minsan masulit po ako dahil nagkakaedad na. Sino ba sa Panginoon, muli kong ikinakausap sa pamilyang ito na dito ay nagre-raise up ka ng mga milyonaryo at bilyonaryo. Sa ayaw man nila sa gusto, Panginoon, ito yung prophecy mo sa pamilyang ito. Father God, in Jesus' name, I pray for spiritual breakthroughs. Spiritual. Unahin natin ang spiritual. Hanapin mo na ang kaharian. Ang katuwiran ng Diyos at ang lahat ay pawang idaragdag lang. Spiritual breakthroughs. Spiritual breakthroughs in the name of Jesus. Ito ang cry out to God. Huwag po kayong tumingin sa akin. Wala akong maibibigay sa inyo. Kagaya ni Pedro. Silver and gold have I none, but such as I have in my thee. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Yung mga may sakit, breakthrough sa kanilang pangangatawan in the name of Jesus. In the name of Jesus. By the stripes of Jesus, you are completely healed. Receive your breakthrough. Receive your breakthroughs in the name of Jesus. Raba sa karabahata. Sa mga may pangangailangang pinansyal na malubog sa utang, in the name of Jesus, I speak for financial breakthroughs in the name of Jesus. And Lord God, harvest of souls. Harvest of souls. In the name of Jesus, lalo pang darami ang pamilya nito. Mapupuno ang mga walang laman na upuan. Hallelujah! Huwag idududiktik ang iyong liwanag, O Diyos, na hanapin ang mga nasa kaliliman. Sa bawat miyembro ng pamilya ito,
bigyan niyo po si Pastor Owen. Amen? Hallelujah. Kung kinakailangan po kayo umalis, iwanan ninyo ang inyong ikapo. Bago kayo umalis, just feel free. Worship
Never stop working.
Kaya.